Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District, NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ng mga operatiba ng Philippine National Police ang isang most wanted person na nahaharap sa kasong illegal possession of firearms sa isinagawang manhunt operation sa bayan ng Nanggilan, La Union. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Verna Gondran. Arestado ang isang 42 anyos na lalaki na matagal nang pinaghahanap ng batas sa isinagawang Joint Law Enforcement Operation sa Nagilian, La Union noong Mayo 18, 2026. Pinangunahan ng Nagilian Municipal Police Station, katuwang ang CIDJ Biliran Provincial Field Unit at La Union Provincial Intelligence Unit ang operasyon para sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa sospek. Nahaharap ang akusado sa kasong paglabag sa Section 28, Paragraph A ng RA 10591 o illegal possession of firearms na may inirkomendang piyansang 80,000 pesos. Maayos na naaresto ang suspect at ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine. Dinala rin siya sa ospital para sa medical examination bago isinilalim sa booking at custodial procedures sa Nagilian Municipal Police Station. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang akusado habang nagpapatuloy ang kaukulang legal na proseso laban sa kanya. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Verna P. Gondran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gondran. Arestado ng mga operatiba ng Regional Mobile Force Battalion 5 ang isang individual matapos mahuling sangkot sa iligal na pagputol ng kahoy sa bayan ng Daraga, Albay. Ibabalita yan ni Police Staff Sergeant Irene Hani Tria Abad. Arestado ang isang individual matapos maaktuhan ng mga otoridad na nagsasagawa ng iligal na pagputol ng puno ng nyog sa Barangay Salvacion, Daraga, Albay nito lamang 19 na araw ng Mayo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Regional Special Operating Team ng Regional Maritime Unit 5 na nagresulta sa pagkakaaresto sa sospek na kinilala sa alias Ed Binata, 35 taong gulang at residente ng nabanggit na lugar. Nakumpiska mula sa sospek ang isang unit ng chainsaw na walang kaukulang permit at 55 piraso ng coconut lumber na may kabuuang halaga na 38,400 piso.
Nasa kustudiya na ngayon ng Regional Maritime Unit 5 Headquarters ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8048 o ang Coconut Preservation Act of 1995 as amended by Republic Act 10593 at RA 9175 o ang Chainsaw Act of 2002. Ang naturang operasyon ay bahagi ng patuloy at mas pinaigting na kampanya ng PNP Maritime Group sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority at Department of Environment and Natural Resources laban sa mga iligal na gawain na sumisira sa kalikasan. Alinsunod sa mantra ng bagong PNP, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Regional Maritime Unit 5, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hanitri Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Abad. Nasa tinatayang 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng Philippine National Police sa isinagawang Oplan Bulabog sa Cebu City. Yan ang muling ibabalita ni Patrolwoman Flora May Azares. Arestado ang isang lalaki matapos maaktuhan umano sa pag-iingat ng hinihinalang shabu sa isinagawang Untestified Foot Patrol Operation ng mga otoridad sa sitio Puntod, Barangay Mambaling, Cebu City, bandang alas 10:55 ng gabi noong Mayo 19 ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Arnel S. Ancheta, officer in charge ng Police Station 11 CCPO, ang suspect na si Elias Byrne, 36 anyos, isang high-value individual na residente ng sitio ng Kaavil, Barangay Quiyot Pardo, Cebu City. Ayon sa ulat, nahuli umano sa akto ang suspect sa pamamagitan ng plain view operation na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Nakumpiska mula suspect ang isang malaking heat-sealed transparent plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang may bigat na 50 gramo ang nakuhang illegal na droga na may standard drug price na umaabot sa 340,000 pesos. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na isinusulong ng Cebu City PNP ang kanilang mandato na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan bilang bahagi ng adhikain ng Philippine National Police, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Pangungunahan ng Philippine National Police ang pagdaraos ng 44th ASEANAPOL Conference 2026 na gaganapin sa Maynila bilang bahagi ng pagpapalakas ng kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa larangan ng law enforcement at regional security. Ang balitang yan ni Patrolman Don Brosas. Nakatakdang i-host ng Philippine National Police ang ika-44 na ASEANAPOL Conference mula ika-22 hanggang 26 ng Hulyo sa Manila Marriott Hotel kung saan dadalo ang mga hepe ng pulisya, kabilang si Police General Jose Melencio Nartates Jr., Chief ng Philippine National Police, at senior law enforcement officials mula sa iba't ibang bansang kasapi ng ASEAN. Bitbit ang temang United in Vision, Securing People and Strengthening Collaboration. Tatalakayin sa pagpupulong ang pagpapalakas ng kooperasyon laban sa transnational crimes, cybercrime, human trafficking, illegal drugs at iba pang banta sa seguridad sa rehiyon. Ayon kay PNP Chief, handa ang PNP sa pag-host ng mahalagang pagtitipon bilang pagpapakita ng matibay na ugnayan at kooperasyon ng mga pulisya sa Southeast Asia. Ang ASEANAPOL ay binubuo ng 10 bansang kasapi ang Pilipinas, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar at Vietnam. Unang hinost ng Pilipinas ang ASEANAPOL Conference noong 1981. Mula rito sa PNP National Headquarters,
Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Pinangunahan ng PNP Women and Children Protection Center ang matagumpay na pag-host ng 40th ASEAN Heads of Specialist Anti-Trafficking Units meeting na ginanap sa DILG Napolcom Center sa Quezon City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Resalie Umalay. Pinangunahan ng Philippine National Police Women and Children Protection Center sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Maria Sheila T. Portento, Chief WCPC, ang matagumpay na 48th Asian Heads of Specialist Anti-Trafficking Units meeting na isinagawa noong Mayo 11 taong kasalukuyan sa DILG Napolcom Center. Ang HSU ay nagsisilbing isang mahalagang Asian-level platforms na naglalayong palakasin ang kooperasyon ng mga senior law enforcement officials mula sa iba't ibang bansa, kasapi ang ASEAN, sa pagtugon ng mga transnational crime na may kaugnayan sa kababaihan at mga bata, kabilang ang trafficking in person, online sexual exploitation at iba pang uri ng pang-aabuso. Bilang pangunahing specialized unit ng PNP na may mandato sa pag-iwas, investigasyon at pagtugon sa mga krimen laban sa kababaihan at kabataan, patuloy na isinusulong ng PNP WCPC ang victim-centered, trauma-informed at child-sensitive sa pamamaraan ng pagpapatupad ng batas alinsunod sa mga Asian commitments at umiiral na batas ng bansa. Sa pamamagitan ng policy coordination, intelligence sharing, capacity building at operational cooperation, pinalakas ng HSU ang kolektibong adhikain ng Asian member states na protektahan ang karapatan, ang kaligtasan at kapakanan ng kababaihan at mga bata sa buong rehiyon. Muling pinagtibay ng mga kalahok ang kanilang pagkakaisa sa layuning makabuo ng isang mas ligtas at mas matatag na Asian community para sa kababaihan at kabataan. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Mahigit 9,000 personnel ng Philippine National Police ang naka-standby at fully deployed bilang bahagi ng seguridad para sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Don Brosas. Naka-standby ang may 9,000 personnel ng Philippine National Police para tumulong sa pagsasagawa ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa ika-14 ng Setyembre. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, sasailalim sa pagsasanay at bibigyan ng election officer certification ang mga pulis upang magsilbing kapalit sakaling may mga gurong hindi makapaglingkod sa araw ng halalan. Layunin ng aktibidad na matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na operasyon ng halalan, lalo na sa mga lugar na posibleng magkaroon ng kakulangan sa electoral personnel. Kaugnay nito, patuloy na nakikipag-ugnayan ang PNP sa Commission on Elections para mapanatili ang kaayusan, seguridad at integridad ng nalalapit na BARM parliamentary polls. Ang unang BARM parliamentary elections ay itinakda sa ika-14 ng Setyembre alinsunod sa Republic Act No. 12317 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinihikayat naman ng PNP ang publiko na makiisa at makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagsasagawa ng halalan sa BARM. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Brosas.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Milencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.